It is really a new beginning, a fresh start in the Lord. We don't know, and I don't know kung sa'yo nahitabo sa imo gahapon, kung sa'yo mo hanggiagian gahapon, pero nagpadinaogon ang Ginoo gihapon. Kaya naakakaron, at ubanga imong katapad, amen, adunay matangis na pahiyom kaniya, kay tinuod igsuon nga ang Dios na atong ginaalagaran, maayo yun sa atong kinabuhi. Come on, let's give the Lord a clap of praise one more time. Amen. God is good. And all the time, God is good. Ato na kita karon sa ato ang last nga topic sa atong series na about the gospel. And for the previous 2 Sundays, ato ning gihisgutan, ang title sa ato ang mensahe, it's all about growing what God has given. Pwede ba nato ikusgon sa paglito? Growing what God has given. Pag-uswag kung unsay gihatag sa Dios kanato. And we believe, as what Apostle Paul says, think about what is excellent. Katod yung labihan nga maayo. And we believe, igsoon na sa kadaghan ba naman nga gihatag sa Ginoo sa ato ang pinaka-importante o most excellent way nga atong ipag-grow sa ato ang kinabuhi, labi na sa atong spirituhanon nga bahin, is atong ipag-grow o aduna dapat nga magkinabuhi kita nga adunay progreso sa pagtubo diha sa Ebanghelyo about the gospel. Alright? Amen? Yeah. So just a quick kanang recap, no? Quick recap sa mga atong nahisgutan last Sunday. Insa na din ni last Sunday. Last kamot. Praise God. Okay? By living for the progress of the gospel, pinaagi sa pagkinabuhi alang sa kauswagan sa Ebanghelyo, atong gihisgutan ni aging Domingo nga ang pinaka-importante nga masabtan nato nga gitagaan tagpusog sa Ginoo o gigasyahan ta og ang gospel nag-advance ka nato para kita mag-proclaim kang Christ. Amen? Para isangyaw si Kristo biskan pa mag-unsa pa ang atong kahimtang. Proclaiming Christ regardless of our circumstances. Na-challenge ta sa life ni Apostle Paul na through sa mga circumstances, dili lang in spite of the circumstances, but through all circumstances, nakita nato na ang gospel nag-advance. Amen? And praise God, nakita nato nga nagbalinaugon, no, ang Dios sa pagpalampos yun, sa pagkalat, sa pagsaysay, sa maayong mensahe about sa Ginoo. Amen? Amen. So through the circumstances, no, pinaagi sa ato ang mga kahimtang, sa atong mga kalisod, no, isa day na sa mga pamaagi sa Ginoo para ang gospel mag-advance. Amen? With this private concern ni Apostle Paul, wala yun nag-matter sa iya yung circumstances. Unsa ang ga-matter sa iya is ang about sa gospel. So we ask that question, paano man nato gitanaw ang atong mga circumstances karon? Isa ni mga giagian karon. Ato ba nang gilantaw, gitanaw ba nato na sama sa pananawon sa Ginoo sa ato? Amen? Nga isa na sa makadasig kanato. Hello? Isa na sa makahatag sa kumpiyansa, dili lang nga magpadayon, magpabilin sa pagsimba sa iya, kundi magpadayon nga ibantala ang pulong niya. Amen? Amen. And for the last Sunday, we talk about the second point, no, to live for Christ. Ina matapad, live for Christ. Pag kinabuhi, alang kang Kristo sa tanan nimong adlaw. And we believe na na-experience nato ng adlaw-adlaw na kadagaya sa Ginoo sa atong kinabuhi. And we are not just expecting anang abutan na igsuon. We want to see and to experience also, to receive the joy of the deliverance. Kalipay tungod sa atong kaluwasan. Inganana ang tinuod nga kalipay sa mga Kristohanon. Aside nga, gi-bless na ni Lord financially, physically, more than anang mga igsuon, magmaya ta, maglipay ta, kaya nga naman ang tinuha sa Ginoo sa atong kinabuhi nga adunay mga kalag na mubalik diha kaniya. Amen. Maong na ang tinuod nga kalipay at tubangan sa Dios. Amen? Amen. So this morning, are you ready for the third and last topic? So sa verse 27 to 30, this is my third point. And sabi dito, conduct yourself
in a manner worthy of the gospel. Sa Bisaya pa, paggawi sa imuwang kaugalingon sa paagi sa takos sa ebanghelyo. That's our third point no sa ato ang topic na growing what God has given. Amen? So what does it mean sa Bible na sinabi dito mga kapatid, conduct yourself in a manner worthy of the gospel. Unsa man ang ipasabot sa paggawi sa imong kaugalingon sa paagi nga takos ka sa ebanghelyo. The word conduct, say we conduct. Ang conduct makigsunan ang pasabot ana manner na siya sa usa ka person. Kana nga tao makita nimo nga aduna na siya behavior. And conduct yourself. Paggawi sa imong kaugalingon sa paagi sa takos sa ebanghelyo. I don't know if familiar ba mo aning contemporary slogan na kanunay nga ito makita siguro sa signage, sa social media, sa Facebook, or nakita nimo palibot or na-share na rin sa imuhang kaning word nga, what would Jesus do? Or sa ano pa ana, WWJD. Sige daw, WWJD. Sa iyo na kayo na-memorize sa tiksoon, what would Jesus do? Kung siya'y buhato ni Jesus, kanina contemporary slogan, nakita ni siya o gimugna ni siya, kay kung baga sa atong kinabuhi, kung ikaw mag-inusara, either you are in private place or in public place, sa tanan ba nimong ginabuhat karon nahimaya ba ang Ginoo? Amen? If kung naaba kay mga butang nga decision or choices sa imong life, na wala ka kabaloon sa pilion, huna-hunahon gyud daw nimo kung si Lord naa sa imuha. Kung si Lord naa kauban nimo, unsa kay buhaton sa Ginoo sa imuha, unsa kay buhaton ni Lord ana nga situation. Amen? Malipay ba siya kung makita kaniya ana? Hello? What if aduna ka sa mga situation or circumstances nga nagkalisod ka? Dili maayo imong nahitabog sa imong kinabuhi, aduna ka sa mga kapungot, kalagot. We should ask the question, what would Jesus do? Kung nalain ka, kung nasukot ka sa imong katupad o sa imong higala, kung sa ibuhaton ni Jesus sa imong sitwasyon na adunay kasuko, kabalota unsay tuba? Hello? Murag wala di ay. Murag-wala ta kabalo sa ito ba? Kung sa'y buhaton ni Jesus, kung naka sa kalagot, mahubayon ka niya. Kung sa man ang iyang instruction sa imo ha, na magpasaylo ka, na makigugma ka. What would Jesus do? Amen? How about sa imong mga private places? Kanang ikaw na lang usa. Amen? Una-una ana, what would Jesus do sa imong ginabuhat karon kung makita kanya nga nangyana ka? Malipay ba siya? Makaput ba na siya og smile sa iyang panagway? Hello? What would Jesus do? Okay? Kung sa may buhato ni Jesus, kung aduna siya sa imong pamilya, kung nakita niya imong situation karon, kung saan na siya ka contemporary slogan mga igsuunan, na nauso na, naggawas na ni karon, ginagamit po ni siya when it comes about evangelism. But si Apostle Paul, no, more likely, dili lang what would Jesus do ato makita ani nga pag-construct sa verse 27. Because rather than sa huna-huna kung unsay buhaton ni Jesus, si Apostle Paul nag-encourage sa mga believers na kanina phrase na nagpakita sa ato ang adunay mag-unite sa ato sa pag-awhag ka nato, sa pagdasig ka nato sa ginaingon na buhata ang gibuhat ni Jesus. BWJD. Buhata. Do what Jesus did. Amen? Dili na ingon na kung sa'yo makita ni Jesus sa imuha. Kundi pagdasig ni Apostol Paul, nabuhaton gyud nato kung unsa sama sa gibuhat ni Jesus o gipakita kanato. Hello? Nabango diha? As a citizen of heaven, kita mga anak ta sa Ginoo. We are believers of the Lord. We are disciples of Jesus Christ. Amen, mga followers of Christ. Bisan unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi nga kaigsuonan, we should consider how Jesus behaved. Unsa iyang behavior. Ato na dapat i-example sa ato ang kinabuhi. Dili lang nato tan-awon kung unsa ang makapalipay kaniya, kundi ato yung buhaton, ato yung sulugon, ato yung tan-awon ug buhaton kung unsa ang behavior na naa susama kang Jesus Christ. Amen?
That's what Apostle Paul instructed. Conduct yourself worthy of the gospel of Christ. Paggawi sa inyong kaugalingon sa paagi nga takos sa Ebanghelyo ni Kristo. Padayon ta sa verse 27. Unya, kung ako muanha o makikita kaninyo o magdukadungog lamang mahitungod kaninyo sa akong pagkawala, ako mahibalo nga kamo nagabarog na likon, kisay likon karon. Ang uban murag nangayo pagkalikon. Hallelujah, tagaan mo sa Ginoo. Amen. Nagbarog nga malikon diha sa usa ka espiritu nga naghiusa sa pagpaningkamot anong sa pagtuo sa Ebanghelyo. So the context of Apostle Paul here is urging us, nagpugos ka nato, na kailangan yun nato ikanda ang atong kaugalingon, nga doon na tayo manner, nga ngayon ta abot sa gospel. Amen? So in short, dili lang ni siya about na kay behavior, na kailangan maayo ka, kailangan behave ka, kailangan nga striving ka, or unsa man nga level of conducting yourself. Maybe sa inyo, spontaneous kay ka nga tao. Maybe sa uban po sa inyo, you are just seated right there, but you are living in a way na nakahantag og himaya sa Ginoo. Maybe you are not a leader, maybe you are just a disciple, pero in everything that you do, imong desire yun, na mahimuot ang Ginoo sa imo. Kinsa na yung mga prayer ana sa atong ginabuhi. Hello. But this is not just about that. Because kanina context may igsuunan, naghisgot ni siya about Christian unity. Say with the person next to you, Christian unity. Kristohanong panahiusa. So in this segment of scripture, si Apostle Paul, iyang giingnan ang mga taga-Philippians o gilay down niya sa ilaha na ato na po'y uban na nag-share sa gospel, nagpadayon ani, but out of their pride. Garbo. Ang uban po, they are humble to serve one another. Okay? Muna isultian ni Apostol Pablo ang mga taga-Filipos nga, ito iyan ang inyong mga garbo. O kailangan nga pinapsanon ka nga mag-alagad sa usag-usa. Amen. Together. Panaghiusa sa usag-usa. Gibuhat ni Jesucristo sa dihang naa pa siya dinhi sa yuta. Nakita nato na how He really connect one another. Giunsa pud ta sa Ginoo pagpasaylo, paglukat o gikonekta balik sa Ginoo diha sa iyang pamilya tungod na sa gospel. Amen. Amen. So ako buot ipasabot sa inyo mga kaigsuonan na si Lord Jesus mismo nag-set anak na standard na relationship una sa atoa before pata sa matag usa. Amen? He made Himself nothing. In Philippians chapter 2 verse 7, makita nato diha na naagyod sa iyang divine nature ang ginatawag na servant. Hello? Nabango diha. Sayon mo ako ng servant. Sa man sa Bisaya natin? Servant. Alagad. Alagad. Mag-alagad. Nakita nato na sa life ni Jesus. Amen? How He humbled Himself na sa kalibutan noon, na adto siya sa kalibutan dili para i-serve, kundi para mag-serve. Nature kaayo na makita nato kay Jesus Christ. Grabe ang humility ug pag-serve alang sa katawhan. Ang Ginoo mismo nagbutang sa ato anak nga sumbalan mga kaigsuonan. Amen? O kana nga relasyon iyang gipakita kanato. Dili siya ulit. Ipakita na niya sa ato how He really restore our relationship back to the Father. Kung makita nato sa iyang behavior na He really a kind of God na nag-serve yun sa katawan. Amen? Amen. Kung nakita nato sa Philippians 2:8, open your Bible. Ingon din niya mga igsuonan. And being found in a human form. So si Jesus served us, who served us, found in a human form. So ibig sabihin, He is also 100% human. Kung saan makita? Nagpaubos sa iyang kaugalingon, pinaagi sa pagkamasinugtanon, dili lang sa iyang kinabuhi na iyang gihatag sa Ginoo sa iyaha, o sa misyon na gihatag sa Ginoo sa iyaha, masinugtanon po siya hangtod sa iyahang kakatayon. Bisan pa ang iyang kamatayon sa cross. Ingon anak si Jesus. Amen. He served us. Masinugtanon siya hangtod sa iyang kamatayon. Amen.
Imagine ingen anak kadako ang Dios sa atoa. O grabe ang iyang grasya. Na dili nato kailangan na ipaulit siya. Can I hear some amen? Amen? So, anything less than conducting ourselves in a manner worthy sa gospel, ma-fall short kita, basta kung sa itong pagpaningkamot na tarungon ng atong conduct sa atong behavior. Tama ba? Kung wala si Jesus sa ato. Kung wala kay relasyon sa Ginoo. Kinsa na relasyon sa Ginoo. Kung na kay relasyon sa Ginoo, ibig sabihin no kay igsunan, aduna po kay relasyon na connected ani igsuon sama sa Ginoo. Aduna po kay Kristohanon dapat natinguha sa panaghiusa. Ingalangod pagbalik mo katapat panaghiusa. Okay? Namuha na ito ni, medyo mahuman naman yung tanong. Kailangan ginato na madawat ng word ni Lord na gihatag sa ato nagitawag ta sa Ginoo to unified as the body of Christ. Are you there? Amen. So only isip usa ka hinigusang lawas ni Kristo, we are a body of Christ. In fact, church is not a building. Church is you. Ikaw. Okay? Ang word ng church from the Greek word ecclesia. The meaning of that is called out together. Tinawag para sa panaghiusa, para mahiusa. So, mo nang musimba ka. No? Ganun nakakadariya. Every Sunday, because you are called out. Itawag ka. Tinawag ka. You are the church. Amen? So, this church is the body of Christ. I'm not convinced. Hindi matapad. You are the body of Christ. Amen. Lawas na ni Kristo. So this is actually the people of God who defend sa ilang faith to proclaim the gospel all over the world, nato sa kalibutan. And if we want, kung gusto nato nga ang gugma sa Dios, ug ang iyang kamatuhuran, ang iyang mensahe abot sa kaluwasan, maabot kini Ginoo sa mga tao nga wala pa diha sa iyang tiilan, we need to see sa atong una, sa atong kaugalingon, na kailangan aduna sa usatay panaghiusa, panagtrabaho, panagtigom, panagpuyunay sa matag usa, working side by side with each other. Hello? Amen? I want you to see this verse kung atong ning i-examine sa John chapter 17 verse 21 and 23. Yan. John chapter 21 17 verse 21 to 23. I-flashes kayo both anak na verse at saka John 13 verse 34 to 35. Ayan. Unahon sa nato ang last. John 17 verse 25 to 23. Atong basahon. Ako din sa screen. Gusto nato. Ready? Go. O sa higkapaglagan siya sa dagway sa... No, dili na mao. John 17 verse 21 to 23. Okay, ako basahon. If that they may all be one. Say we one. Kusog jud one. Just as you, Father, you are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. So the glory that you have given me, ingon si Jesus, I have given to them. Kung unsa ang gihatag kaniya mo, pudi ang gihatag kanato. Hallelujah. And they may be one. See that one. Say me one. They may be one even as we are one. Kung unsa ang panaghiusa nga naa kan Kristo sa Dios, sa Amahan, sama po na sa atong panaghiusa diha sa matag usa diha kaniya. Amen? Verse 23, and I in them, and you in me, that they may become, see that, perfectly one. Perfect. Excellent na igsuon. Amen? Na mahiusa, so that the world may know that you have sent me and love them even as you love me. So the verse clearly says, mahibaw ang Diyos sa kalibutan kung kinsa o unsa ang gospel, kung unsa ang love o ang truth na giset ni Jesus Christ sa kalibutan, kung naay mga tinun-an na managhiusa. Amen. Hello. Let's see John 13 verse 34 to 35. Usas kabag-ong sugo ako maghatag kaninyo na
kamo maghigugmaay sa usab-usa. O sa takajot. Ato sa doon ang i-absorb na nga word, kanang ato gidong matulon. Ato gidong i-digest. Okay? Inhale. Exhale. Isa pa, inhale. Exhale. Kalimti na igsuon, kay gisugot ka sa Ginoo nga maghinagugmaay sa mata usa. Walay anak sa Dios nga gahing ulo. Kay tagaan even ang mga anak sa Dios ug kasing-kasing nga masinugtanon kung padayon magpabiling sa iyang mga pulong. Just as I have loved you, you also are to love one another. Oo lagi na. Nga dili makita na sa uban, kay sa matag-usap pa lang, wala na nagigugmaan. Hello, let's check our heart. Na naman yung tagaria, dili lang man kamo, ako mampun. Tamang tanan. Sugo man tas Ginoo nga maghigugmaay, yun sama sa iyong pagigugma. Eh kung dili ka maghigugmaay sa matag-usa, kung wala yung gugma nga nagagawas diha, mura man kagwala kadawat og gugma nga gikan sa Ginoo. See verse 35, lalo kay na, by this all people will know. Mahibaw-an yun ang Christian na tinuod nga tinun-an kung adunay gugma sa mata-usa. Unsa naman ang level nga love di mo karon sa mata-usa? Na even to see, nga even ganit sa atong ibasa ganina nga naga sila mga selfish ambition. Naga sila mga grudges, naga sila mga pride. Dili ba gyud gugma pag naay pride? Ingon gani sa Corinthians, ang love ang makadispel. Ang love ang makabuntong sa tanan nga barrier o walls nga nasa atoa. Kaya kung walay love, undang ang tanan. Hello? Inhale. Exhale. So kung gusto nato nga ang gugma sa Dios ug ang kamatuoran ug ang mensahe sa kaluwasan maana ang kanila ug makita nila, we need them to see us. Kailangan nila makita ta na nag-work side by side sa matag-usa na adunay gugma o panaghiusa. Itap na pagkatapad niyo balik, gugma o panaghiusa. So in short mga kaigsunan, unsa man ang sigig pagpanangyaw. Unya ang behavior nato sige sa pagdaot sa matag-usa. Oh shucks. Hello. Unsa man pud nang wala pud tay gidaot, kay mo ba? Mo gani dili ko manangyaw. Dili ko manangyaw gani, kay di ko gusto nga nay madaot-daot mong tabusa. Unsa man pud nang wala kay gidaot pero gipakyas nato ang balaod. Ina ba naman isang yaw siya? Amen. Parihas na na igsuon. Buot ba ipasabot nga wala na? Dili na lang pud ta manangyaw. Ang instruction nga gisugo sa ato conduct yourself. Uyo na imong kaugalingon. Tingin mo patapat uyo na. Uyo na. Uyo na sa manner sa gospel. Okay, there's love from the Lord. Amen. I love yung nagikan sa Ginoo na makita sa mga believers dapat. Kana nga love, mag-set na siya og unity sa matag-usa. Hello. Amen. Hala, naghihinay na June. Oh. Hello. Kana nga lang mag-set ng unity. Mag-iusa sa pagsaysay, sa gugma, sa kamatuoran, sa mensahe ni Kristo about sa kaluwasan. Amen? So, ayun ka na igsuon pagsabot, igsuon, kung naay gugma, naay panag-iusa. Isulat na. Kung naay gugma, naay panag-iusa. So kung walay panag-iusa, in short, walay gugma. Yun. No? Only ang pulong sa Ginoo ba? No? Kaya kung wala, di walay gugma. Hindi kung gabuhat ka anak na wala, di ay gugma, di na about sa gugma. Di na matod niya. So the context of Apostle Paul urging us, conduct yourself worthy of the gospel. It means here, Christian unity. Kristohanong panagiusa. Panagiusa sa tanan ni igsuon. Dili na panagiusa sa panimbahon. Hello? Dili na panagiusa sa ato ang ministry. Dili na panagiusa nga sabton lang nimo sila kay sila ray busy. Hello? Panagiusa na sa tanan, hindi na tanan, walay bilin.
Amen? Ingon si Apostol Paul, what is excellent in the Lord? Kung sa ito'y mas labiyang maayo sa Ginoo, tanan. Aduna dapat managiusa ka nato. Labi na sa mga buluhaton kang Kristo. So how to conduct yourself? Paano man nato i-conduct ang akong kaugalingon sa manner worthy of the gospel? Kung saan man nato pagawi sa imuhang kaugalingon karon sa paagi nagtakos ka sa Ebanghelyo, kaysa gusto makabalo. Pinakauna nga dapat makita sa imo, mubarog ka. Stand firm in the unity with other believers. Barog na malikon diha sa panagiusa uban sa mga magtutuo. Amen. Amen. Dili lang na, ikaduha, stand firm in one spirit, with one mind. Pagbarog na malikon, dili lang sa panagiusa, kundi magmalikon pod unta ta. Usa diha sa espiritu, uban ang usa ka huna-huna. Guniti mo huna-huna karon. Unsa imong huna-huna? Okay? Naa ka diri pero lain mo huna-huna, asa kaya? Okay? Usa nga huna-huna. So it means ba ani pastor, kuya, even sa vision sa church, lisod kaayo ning dili ta aswan ba? Even sa discipleship, lisod jud kay dili ta aswan, kay kung dili ta aswan mga aswang ta. Amen. So kung discipleship diri sa inyo unsa dira? Amen. Kung evangelism diri because this is the vision of the church, then unsa inyo dira? Evangelism. Kinabay ubay evangelism, kunabay uban ri ibang ligawlism. Tama? Youth. Ang uban ko diri ang uban ri dili man pud ibang ligawlism, ang uban ko diri ligaw-ligaw. Ang uban ko diri naligaw na. Kanasa lang ka, bagdos-bagdos na lang ka. Saan ka pa drifted? Hello. Tama mo diha? Murag hinay lagi. Ang uban ko diri murag nabangli. Ibali daw ng bangli. Ibang na lang. Gawas lang. Gawas ng tanang atunan. Pahuman, gawas na dayon. Ang uban ko diri murag lutang na. Hello? Dali ra kayo mag-unite igsuon. Dali ra kayo ang paghiusahay kung naay gugmang tiyutay ta Ginoo nga tinuray. Inyang katapan, pagpatinuod. Tinuod kay kung unsa gyud ang naa sulod nimo, mugawas gyud na. O lagi na, kung dili ka one mind, one spirit, wala ka nag-stand firm as unity as a believer, ikaw pa mismo ang nagkakos of disunity sa ginatawag na unity. Awara ko na tuling mga higala na sige og ka ng dagag mga rants. Hello? Sanampad na. Simba na po. Sangyaw na po. Wala sangyaw na po. Kaysa sa'yo sa'yo natataman. Hello? Medyo suko na ba ta? Hindi mo dapat conduct yourself worthy of the gospel. Love and truth. Dili dishonesty. A lot of leaders today, dugay na kaayo kung namin mga dishonesty sa kasing-kasing, hindi nagpapakaril. Hello? So, mingon ta, kung saan kami dahil tinuod sa ato, tinuod man yung batasan, isog man yun ko, prangkahon man ko, tingali man yun ko. So, kami mag-adjust sa imo. Nag-isog galit kayo ba? Ismas na yun, punta. Yan ba, no? So, kung saan natin dapat ang real sa imo? If ang Christianity, kung ang Christian is quiz, Christianity ang makita. Kristo ang makita. Mo na real nimo, kaya anak man ka sa Ginoo. Amen? So, kung grabe ang pagtuga nimo sa church, sabihin siya kung asa ka involved with Christian, si Christ ang gawa sa imo. Dili dishonesty. Unity church, dili disunity. Loyalty makes us united. Blood is thicker than water, ika nga. It makes us related, but ang loyalty, it makes us united. Amen. Dagang kay pamilya karon na wala naginusa. Kadugo lagi pero dili magiusa. Pero kung loyal ka sa iya, united mo. Uban mo. Amen. In Life Church, we do life together. For this reason, Apostle Paul prayed for the Romans to share. Romans 15:5-6. Romans 15 verse 5-6. Flash it on screen. Sa samang tinamdan,
sa huna-huna ngadto sa usap-usa nga nabatunan ni Kristo Jesus aron sa usa ka huna-huna nga usa ka tingog. Usa na nga tingog inyong himayaon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Pwede na napalakpakan si Lord for this. In the same attitude, in the same mind towards sa matag usa. Kailangan naabot tayo one mind, one voice. Unsa ning usa ka una-una usa ka boses nato to glorify God. Mahimaya ang Ginoo. So live in such harmony with one another. Kailangan adunay gyoy peace. Harmony. Harmony. Nasabat ko ng harmony. Pag ikaskas nimong gitara ni Jimin, dili yabag kinay harmony. Dili man pud tuod kay kompleto ang string, pero pag imuha ng ano o niya, nayabag na siya, wala tayong harmony. Yabag na. So what is the point of dwelling together? Having together. Naalagi mo, kompleto mo silkro. Naa mo sa Bible study, pero wala may harmony. Hello? Isod kayo na. Amen. Na ay gawali sa imo, ay nag-share sa imo, pero muna-muna, di mo ko sa gawali ni mo. Hello? Hello? Ga-share ka nga, mag-obey sila, pero dili sila ka-obey, kaya ikaw man po, wala man po nakita, nag-obey ka. Even you are far from the mission. Hello? Naibang iana nga rason, mga kaigsuunan. Umunang gimo ni Apostle Paul, he prayed for the Romans to share same attitude, same mind. Inang matapad attitude, una-una, o voice. Amen? Pagpuyo sa imon nga panagpuyon sa usap-usa. Sumala kang kinsaman. Sumala sa church, sumala sa works, sumala sa ministry, hindi kapatid. Sumala kang Kristo. One voice together. Pag sinabi natin in Life Church, what is that kind of voice? We do life together. We do life together ba talaga? Kasi hindi lang tayo, I pray for you sister, I pray for you brother. We do life together talaga. Kaya no, parehas man kadi ang Kristo. Usa man ta. Maulang as much as you pray for that person, be with that person. Ubani. Encourage that person. Agaka. Amen. Amen. Sangyawa. Isangyaw siya. Na dapat makita na sa to be do life together in short, in through tough and thin, to thick and thin, happy man or dili man. Kaubanta ka, we do life together. Hindi po ito sama sa akong pinarilis permitting with one voice. We do life together. Kapag man pag nag-listen na, asa na may life together niya? No? Oh, I get the point that we need to pray for one another. But the question is that, are you with that person? Kung bali mo na siya, katapat ko ba niya labod ko? We do life together. Kaya no, mo na itong nadawat kang Kristo. Amen? Sabi sa verse, endurance. Endurance and encouragement. Ubanta na. One mind. Dili nang parehas ng taguna-huna ha. Kilay-ilay maging taguna-huna. Karon nagwali ko dari sa inyo. Ako una-una dari humanon magwali ko. Pero anyo muna-una siguro sa ban kanu sa mao man ang wali niya. Sa nang orasa ron ha. Mga kuan na plus mo na puntaani. Orientation na puntaani sa general meeting. Oy, ana ba no? Hawa ko muna-una, hayuno na nga ang word karon para natin kaunon. Pero muna-una karon, lahi na kung kaunon niya. Ano sa nang ba nung kaunon niya? Hello? Di na mao akong pasabot na one mind, ha? Dili po na ako pasabot na sa verse na one voice, kaya dili na pares-pares og tingog. Ha? Kabalo jud ko dili. Sige daw, do, re, mi. Uso naman na sa TikTok no? Jamie, try na. No, katong gawas-gawas na circle, yung musunod ka dito, yung musunod ang circle niya. Insun ka pag musunod siya dito sa circle. Ang mga nanay, tatay na, saan ng TikTok na? Saan. Wala mo kabalo na, Mobile Legend, Candy Crush. Namuna ko sa TikTok doon. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Relay, taktingo. Amen? Maybe ang bandari up, ang altar yung mga tingo. Ang banto pang banyo, lagi ng tingo. Okay na. Basta dili sintonado. Silikado itong sintonado. Pero baya sa Ginoo, pag mag-worship na, wala yabag. Amen? Dapat ang yabag, may kusog mo tingo. Dari na lang ito makakanta.
Dali na lang dyan ko makabuhos. Sa balay, dili ko kan pag-reunion, dili ko gawin ang microphone sa KTV. Hindi na lang ko sa church. Wala pag-church ko, so kay kantinong. Amen? Hallelujah. O may magbuot ni mo. Importante man na himaya man mo ang Ginoo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Come on. Pero hindi na mo akong masabot na one mind, one voice, makaigsunan. One mind, one voice to glorify the Father, our Lord Jesus Christ. So, ini ang katapadan. Conduct yourself. Ang atong action permit dapat makahimaya sa iya. Dapat makahatag himaya sa iya. Igsuon paningkamuti na. Paningkamuti na. There's no such things as nag-desire ka niya matulog ka pag matali mo, kugihan na kay ko. Asang trabaho ko, no? Asang trabaho di asay kanilibon dari. Ako ana na. Wala. Paningkamutan na. We are in the journey of Proverbs, right? Kanunay ginapan release Proverbs diya. Sige, pag dili ka mo trabaho, wak kay kaunon. Kanunay na. So, ibig sabihin, wala na i-ignore sa Ginoo sa ato. Nga importante yun nga manginabuhi ta. But what kind of kinabuhi ba na? Nanginabuhi ka imo-imo ra? O nanginabuhi ka makauban siya? Kaya bis ka na kay trabaho, yung sikat problema, yung kistuhanon ba yun? Diyan mo na po may Ginoo. Hello? Daba mo? So, inaanak atong kailangan na buhaton igsuon same sa ato ang relationship. Ang kaning panagiusa, walay gusto dari ang managiusa dayon. Oy! Matadayon ka. Actually, di ka ganahan mo sa iba usahay. Kita na mo na ako ni. Bakit choice ka leader pa yun mo? Ano ba no? Wala yun. Honest na. Amen? Wala yun. Pero gisugot ang ikandak na to na ay word na pagpaningkamot endurance. Pagpaningkamot ba? Paningkamuti yun. Namahapsay ang tanan. Paningkamuti ba? Tungod yas mas Ginoo. Amen? Mauning nindot na pagpaningkamot na giingon sa Biblia kanato ba? Paningkamot, panagtiil, sa pana, para makahimaya sa Ginoo. Are you there? Tanan buhata. Paningkamuta sa mga butang na makahimaya sa iya. Kaya kung di ka maningkamot, I tell you, this is also dealing, most of the time, from the past months, dealing in my life, personal life, pag dili ko maningkamot, pag dili ko mubaro, tanan na mahitabo sa kong kinabuhi nga gawas sa dili pagpaningkamot, dili makahimaya sa Ginoo. Kinsay mo to? Di maningina, dili ka mulihok, wala kay buhaton, tanan nga mabuhat nimo dili makapahimaya sa Ginoo. Pero tanan nga butang nga imong gipaningkamutan na ay desire na makapahimaya sa iya. So ina man paningkamot. Hindi. Strive together for faith of the gospel. This is my last point. I second to the last point. Paningkamot yun na magkauban ta. Alang sa pagtuo diha sa Ebanghelyo. Amen? Amen? Pastor, dili lang pagpaningkamot, abil na yun akong panagtiil, ani. Lakpon na yun nakot ni. At doon na yun nakot ni. Minsan na yung mga anak kasing-kasing karon. Hala, murag wala. Amen? Amen? Grasyahan ka sa Ginoo, mabuhaton mo na. Kay even He gives you every situation, ginahatag sa Ginoo sa imo nga tagaan ka niyang mga butang na makalingkawas ka na. Amen? So when the believers face the world as one united force, they glorify God and draw others to Christ. So sa dihang mutuo, ang uban nga wala pa pa'y pagtuo, ang walay rasyon diya sa Ginoo, kung muatubang sila diya kanato, ya makita kanato ang gugma o ang panag-iusa, kung sa ingon sa Ginoo, sa John 12:32, siya mismo ang mukabig sa mga tao para muduol diya kanina. See that? Dili na ka maglisod. Sige kag evangelize, sige kag share. But the secret thing di ay is love, truth, and unity. Paningkamuti. Oo, nang bisgat kung saan na ginimo, dili, yun yung wala lagi, tugma. Wala yun lagi panag-hiusa. Hello? Amen? John 12:32, sabi ni Jesus, I am lifted up to the earth, will draw all people to myself. Siya mismo, ang mukabig sa kalang. Naba mo diha?
Amen. So, what I mean to say this morning is that mo lagi na ang display sa glory sa Ginoo ginapakita pinaagi sa imo. So conduct yourself worthy of the gospel. Amen. Dapat na challenge karon. Si Apostle Paul, whole trust niya sa iyang life, kanang word nga THRUST, trust, means is na ipagpugos yun, pugson jud ang kaugalingon sa manner nga worthy angayan siya niya sa ebanghelyo. Sa tibuok niya nga tumong si Apostol Pablo, mao gyud ni ang iyang tumong. Amen? Na worthy siya sa manner sa gospel. Philippians 1:2 verse 21. Sabi ni Apostle Paul, "For I fully expect and hope that I will never be ashamed." Dili ko mahadlok, dili gayud ko maulaw. Kundili nga ako magpadayon, sili padayon. Padayon sa pagkaisok. See that word? Isok. Ngano isok man si Apostle Paul? Because he is nasa conducting manner of that worthy of that gospel. Amen? Amen. There is truth. Ang iyang ginasay sa ikaw ng kamatuoran, si Kristo. Umuli naghatag, nag-share sa anak, nakita na ito nga adunay mga tao na nahibusag kaya ang Kristo. Sama sa iyahan. Sa pagpantala niya, diha kang Kristo. Amen. Kay kung bukos ka na pag-abot din niya, sa verse 20-21, sabi dito, "Sama sa akong nahimo kaniadto, kay nagasalib ako nga akong kinabuhi, magdala sa katungdanan kang kinsa kang Kristo, buhi man ako o patay, bag-alang kanako ang pagkinabuhi, nagpasabot sa pagkinabuhi, alang kang Kristo." Let's give the Lord a clap of praise. Amen? So in parallel teaching of this, okay, ang susamang panagtununan bahin sa Kristohanong panag-iusa, Christian community, giawhag ni Apostle Paul ang mga taga-Efeso na maglakaw sa paagi na takos sa pagtawag diin kamo gitawag. Uban sa bukos na pagpaubos. Pagpaubos o kalumok. Uban sa pagpailo. See the word. Pagpailo, maginantusay ragod. Kasi nag-antos na dire. Antuson na lang dyan. Kaya mga mag-isip ko. Antusan. Amen? Kana nga endurance ba nga hanggang kailan ka mag-antos? Antusa. Amen? Sabda. Na kini masabdan nga tao, antusa. Paubos o kalumok nga naay pailob. Hello. Kinsa mga kasing-kasing na gina-evaluate sa Ginoo ron. Amen. Ako lang ba? Kitang tanan. Kay sa dihang ingon ana isuon makaingon kita na makapadayon kita sa panagiusa kay tungod sa espiritu nga hugot nga naghatag kanato o kalinaw. Kalinaw makaigsuonan. Sa 1 Thessalonians 2:12, si Apostle Paul nag-plead siya, no? He pleaded with, encourage pa jud, urge pa jud sa uban nga sa kaninga verse 2-12. Basahon nato ganiya. Sige, ready? Read. "We pleaded with you, encourage you, and urge you to live your lives in a way that God would consider what? Worthy. For He called you to share in His kingdom and glory." No, na ay mga action kwalya nga tulo ka buok. Pleaded, encourage, urge, ipugos yun. Amen, nga magkinabuhi diha worthy of the gospel. Tingnan na pagbalik yung mga katapan. Paningkamutin yun. Amen. Paningkamutan yun. So this is the drumbeat ba of the heart ni Apostle Paul na magpadayon, and even iyang prayer sa Colossians, nagpadayon na Colossians chapter 1 verse 10. Sa Colossians chapter 1 verse 10, it says here, "So as I walk in a manner worthy of the Lord, fully man, pleasing to Him." Nya kung aduna nay makapahimaya diya sa Ginoo, kung makahatag na himaya sa Ginoo tanawa, bearing fruit in every good work is what? Increasing in the knowledge of God.
So there's really fruit, church. Doon na yung bunga. Amen? Makita yun na. Mga ganina kanunay, pag mutanong lagi kagriso sa durian, ang tubo, durian yun, dili mangga. Kung gitanong ang Ginoo, at kung gitanong ang Kristohanon, kung ang anak sa Dios diha kang Kristo, sabi sa Ephesians, we are in Christ, so magtubo ka niya kang Kristo, o sama ka Kristo. Buhaton nato ang sama sa gibuhat niya. Amen? So in this passage, Apostle Paul suggests that walking in a manner worthy of the gospel might look like this. Na dapat ang atong lihok, write this down, our action, our action should match our message. And our outward presentation should align with our inward convictions, informed by the gospel. Kanang lihok daay nato, kinahanglan muhaong na sa mensahe. Are you there? So muna kung mayroon ka, ang Diyos buhi. Kita sa imo nga buhi yun ang Ginoo. Di kay namatay. Amen? Kung mayroon ka, ang Diyos maluluyon. Makita sa imo nga maluluyon. Hello? Kung mayroon ka nga, ang Diyos nag-serve. Makita sa imo nga nag-serve. Kung mayroon ka nga, kani ang tinunan na gingon sabay, makita sa imo ang tinuon na pagka-tinunan. Our action should match our message. Kung ganyan mo sa pag mayroon ka nga, nalipay ba tayo sa andam na mata mo dahil sa Ginoo? Kinaatay kalipay diya kaniya. Ang mensahe lamig kaayo kay nalipay, pero yung dagway, what? Nalipay? Wala nag-match na message. Tama? O di ba na, lipay tayo suon ha? Lipay dinta. Sayaw dinta. Sa kalipan sa Ginoo. Nag-match wala. Umaw na. Di ko niyo ma-convince kung sahay kung na-bless ba yun mo. Joke lang. Kasi di ko ma-convince ba kung nalipay yun mo. Kami ko, ngisihi mo ang katapat. Nag-match ba? Wala. Naghan na kayo mga mismatch na rin ba? Kaya nag-tatag ka ng mix and match na sa McDo. No? Hello? So ang atong lihok, kinahanglan mo akong sa itong mensahe. If we are speaking mo, makita nga punong tagpaglaong ka Kristo. Kasi magka-problema. Hello? Kung mabuhay paglaong sa iya. Hello? Amen? If we share the gospel to them, we speak the good news, then makita yun sa ato ang good news. Amen? Pag makita niyo si Shirley, ganahan ka, kaya na good news sa iya. Pag makita niyo si Ate Manet, ganahan ka, muduol niya, ganahan ka, makikigala niya, kay good news siya para sa inyo. Wow! Nakita na ba yung faith karon? Nabis ka naglisod ka, pero buhaton ni mo ni unya puhon. Amen? Kasi andam na magpagamit sa Ginoo. Amen? Ang atong paggawas, no, ang atong presentation sa atong outward, kaning sa gawas na lang nato nga itsura, atong mga lihok, nag-align na lang na tungod sa naay conviction sa sulod. Amen? Wala ginausahin ang mga disciple nato nga maingon nga, mo ginigingon sa Ginoo sa ako. Pag maingon galing sila ana, maingon jud sa ila, buhatan na kay giingon na sa Ginoo sa imuha. Kaya pagpulit ni hilap, nag-uyab day ay. Pag human, mo itong conviction ni Lord sa imo, ha? Kaya ingon ka sa kuha, nga mo itong i-convict sa Ginoo. So, nag-match ba siya sa message na nakuha mo? Kung unsa di ay ka sa outward, presentation na kay nag-align sa inward conviction mo, kung ang Holy Spirit ga-renew sa imo, ha, ga-strengthen sa imo, ha? Amen? Ga-encourage mo, ga-edify sa imo, kung gawas po na sa imo, ha? Kaya mo kinabuhi mensahe po sa ubang tao, labi na sa mga tao na wala pa sa iya. Kung sa imong lihok karon, kung sa imong ginalihok karon, kung sa business ni mo ron. Hello? Worth it man na mag-invest po diha. Hello? Some gospel-worthy with behavior included with humility, gentleness, patience, forbearance, dapat unity and love. All of that thing, kanang humility, sige sulat niya, humility, maalang mali-mali mo spelling niya, basta humility.
gentleness, pasensya, forbearance, pagpailog, unity, and love. Kanang mga butanga, all we must do is to look at. Asa man nato na makita? Sa life ni Jesus Christ. Come on, let's give the Lord a clap of praise, everybody. Lakasan natin, come on! Aba, magtatapos na tayo, hina pa. Come on, busog! Hallelujah! So in every circumstances, in every situation, church, we only need to ask ourselves. Pangutan na araw ko na yung kaugalingon. Kaling ang mga pangutana. Nagunga ba kita sa tanang maayong buhat? Are we bearing fruit in every good work? There's one time, may anak ko sa usang katao. Si Suda day anak no. Nakana di ay, naniguwang na kanangalagad sa Ginoo. Niya pahuman, tanan da imong gibuhat nga kahago sa ministry. Tanan nga imong gipagpaning kamutan di ay, sa Ginoo is in vain da ito tanan. Kaya wala dito nakahimaya sa iya. Hello? Dili biya sa tanan nga imong buhaton makahimaya sa Ginoo. Dili biya assurance nga naka sa ministry. Tama ba no? Mo gani lang importante gyud nga paningkamutan siya. Amen. So lisod kay na ba? In the end of the day, as the Lord judge us, at tubangon ta sa Ginoo, tanan pagsunog sa crown di kay dinday tinuod. Wala. Tanan nga imong effort, tanan imong gibuhat dari meaningless. Nothing. Because dili makapahimaya sa Ginoo. Amen? So how many of you are here this morning must look to the face of Jesus? Natanaw na sa panagway sa kang Jesus. Amen? Nga ano na humility, gentleness, patience, forbearance, unity, and love. This is not just about what would Jesus do, but this is about do what Jesus did. Conduct yourself. Amen? So this is my second question. Ang ato bang paggawi karon? Is your conduct right now? Imo bang behavior karon? Ayun natutungo na. Karon. Kapahimot ba na sa Ginoo igsuon? Ask yourself. Sige. What did Jesus do? Kung saan ibuhat ni Jesus? In my conclusion, as we seek to conduct ourselves in the manner of worthy of the gospel, lahat tumitingin na sa ano. Sayo lang itaw. Masanay ka. Sanay lang ako kasi kalay. Joke lang ha. Nakalingaw na ta. Blessed ba ta? In my conclusion, conduct yourself in the manner of worthy of the gospel. Kung so na ito, pag-conduct sa pangkagalingon is that really important. Remember that Christian life. Remember na, ang Kristohanong pagkinabuhi is from start to finish. Abot na kay kasinugdanan ba? Dilaab kita sinugdanan ba? Pero kung sa nakaroon. Hello? I mean, nalaka sa mga middle karon sa journey nga na mga shakening. Minsan na ayin na. I mean, naka sa mga middle sa journey ng mga naka sa mga decision making. Nag-ibog na ka sa unahon magkuan. But Christian life is not just about sa starting line. It's all about from start to finish. Kinamatakan, bigyan na pre. Bigyan na, ihatag na, dilikan sa sinugdanan. Kundi hangtod sa katapusan. See that goal of Apostle Paul? Amen? Nasamtang magdagan siya ang iyang reward, nasamtang gapadayon siya o na-prize na nagulat sa iya ang iyang goal na mahisama siya kang Kristo. Mahisama siya sa gibuhat ni Kristo sa iyo. Amen? Are we blessed? Amen? So from start to finish, makikita. Dili ni sayon. Kasi naingon ani nga dili yun. Dili sayon kung walay Kristo sa imong igsuon. Mo galing na. Bless kay ta sa sugdulang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga naman, tanan, makapadayon ta sa iya. Kanang mga nag-give up na, makapadayon gihapon ka. Amen? Mas gamon sa nakalayo ang imong naabdan karon kalisod imong gagian karon makasugod gyapon ka new beginning kayo. Kay nagsugod man ka diha sa iya. Nagsugod man ka na anak gyapon ka niya. All you have to do is to wholly, no, tibuok yun, be dependent above
For God saved us. Amen? He saved us. He called us to live a holy life. He did this. Ibuat niya, not because we deserve it, but because that was His plan from before the beginning of time. Sa sinagdanan pa lang, mo gina ang plano sa Ginoo to show us His grace through Christ Jesus. Amen? So God calls you. God saves you by that grace. Not only Jesus, the model na niya ng kandak sa atua, but He also the one who supplies the grace we need to live a new life worthy of His